sa ating kumpareng Win Gatchalian. Ito po, kumpare ko to, respeto lang Win Gatchalian, paso kumpare. Umaga po sa inyo, Senator Gatchalian. Salamat po sa pagpapaunlak. Good morning po. Good morning, Isa. Good morning, Nimpa. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, una po, Senator Gatchalian, hingan po namin kayo ng pahayag tungkol po dito sa installment na videos ni dating Congressman Zaldico kung saan ay may sinabi po siya na nagpasingit daw ang presidente ng 100 billion pesos sa 2025 national budget at kay presidente daw po yung 25 billion. Ano po ang inyong take dito? Anong inyong obserbasyon, assessment? But ito yung personal na obserbasyon ko at pag-aanalisa dito sa mga sinabi niya. Mayroong mga bagay na para sa akin hindi nagtutugma Dahil kung ito ay project ng ating Pangulo, dapat sa NEP pa lang niya, linagay niya na itong mga projects na ito. Dahil ang NEP ay ang President's budget So ibig sabihin, kung meron siyang gustong mga proyekto, doon niya na ilalagay, hindi sa dulo. Ang BICAM, dulo na ito. Pinaka last phase na ito ng budget process. So kung meron ka namang control sa budget, bakit mo sa dulo ilalagay na wala kang control? Dahil... kita mo? It's all about the control, Your Honor, Mr. Chair. Because it's about the control. Englishin ko ba kung gusto nyo? Para maintindihan nyo. Kasi international language tayo Pasensya na po sa mga ma-offend sa English ko Okay? It's all about the control. Because if you can control it, Your Honor, Mr. Chair, you can what? You can manipulate it. Okay? So it's all about the control, according to Win Gatchalian. And that's right, Your Honor, Mr. Chair. Because if you control the situation or that anomalous project or anomalous money from the flood control, you can manipulate it. Okay? In this case, how can the president manipulate the money, 100 billion, if it is included in the BICAM? Many Congress and senators will ask on the project that the president want to insert. What the fuck? But if it is in the NEP, only the president can manipulate it. So what will you choose? You go to the BICAM that the Congress and the Senate will be in suspicious of the 100 billion, or you go to the NEP in which you, the president, can only manipulate it and no more question asked. Answer me! Answer! Your Honor, answer me please. Diba? Tama! Sa Tagalog, para sa mga matatandang kulubot ang balat. Para sa mga matatandang kurduroy na ang mga balat. Dahil madami po, para hindi magdugo ang ilong nyo, ganito yun. Pupunta ka pa ba sa BICAM kung meron doon na mga Kongreso at Senado na mahihirapan kang maniobrahin ang pera? Or, ang pipiliin mo, etong NEP na ikaw ang may full control. Walang makikialam, walang makakaalam, at walang magdidikta sa'yo. Walang sisita sa'yo. Samantalang sa BICAM, napakarami ang mangingialam. Diba? Unang-una na dyan. For example, halimbawa, walang doon si Ping Lacson. Tatanungin ni Ping Lacson yan. Diba? Tatanungin niya ng iba't ibang kalaban ng administrasyon. Tatanungin yan. Tapos, ang gagawin ni Presidente, magbibito rin ng flood control. Mag-i-insert ng flood control. Magbibito ng flood control. Tama po ba yun? Ibibito mo ang 194 billion. Tapos, ipapasok mo ang 100 billion. Nalo! Na flood control din. Di ba, pambobo? Inalis mo ang flood control, papasok ka uli ng flood control. Na pendejo, di bobo, di leche, di puta, di nata, di coco.
Diba? Where is the logic, Your Honor, Mr. Chair? I've seen nothing, Your Honor. There's no logic about it. There's no logical explanation about this. There's no astronomical explanation. There is no photosynthesis. Legislative ang may control ng budget process. Ilalagay mo ito sa NEP. So yun ang unang hindi nagtutugma. Pangalawa, tinignan ko yung list of projects. May nakita ko doon 3 project o ilan mga project na sa Valenzuela. At pinaimbestiga ko itong mga project na ito. Itong mga project na ito ay mga secondary roads. Hindi to highway, hindi to national roads, mga secondary roads. So, nasa isip ko, bakit maglalagay ang Pangulo natin sa mga secondary roads? Aray ko! Swing Gatchalian, kumpare ko, napakatalino mo, level talaga tayo ng utak eh. Yan po ang sinasabi ko sa inyo kanina sa live natin. Kung chechekin yan, bigyan ko lang po kayo ng explanasyon. Kung gagawin ng presidente yan, ibig sabihin, ang presidente ay kasabwat ang mga district engineer sa buong Pilipinas. Tama mali? Diba? Kasabwat ni BBM sa buong Pilipinas ang district engineer. Bakit, Nyolo? Dahil sa isang salita na natandaan natin kay Bryce Hernandez. Tinanong siya ni Joel Villanueva, hanapin mo sa GAA kung may in-insert ako. Anong sabi ni District Engineer Bryce Hernandez? Wala po sa GAA. Nasaan programs funds po kami nakaabang. Ibig sabihin, Your Honor, Mr. Chair, ha? Ibig sabihin, may access agad-agad ang district engineer sa mga in-insert sa unprogram funds. Oh, so, etong mga nakasulat ni Saldico, ibig sabihin pinatahimik ni BBM lahat. Etong mga district engineer na to, pinatahimik niya lahat. Oh, ano sabi ni ating kumpare Win Gatchalian? Secondary roads. Explain mo, pare. At tinanong ko yung LGU kung alam nila itong project. Hindi rin nila alam. So, ibig sabihin, itong mga project na ito, hindi nakipag-coordinate sa local government units. So, nakakapagtaka na mag-insert ang Pangulo ng project, pero mga secondary roads, hindi mga malalaking projects. Sana kung in-insert nila mga airports or national roads. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. National, ekotibo ang Pangulo. Hindi ang gagawa ng iskinita. Your Honor, are we stupid enough that we think that the President will build a street in an alley or in Tagalog, iskinita? No, Your Honor. The President has no mandate to build an alley or eskinita because the President is for big projects. For example, to my Win Gatchalian, building airports, building expressway, building tunnel. That's the main project of the President because he is the most powerful in the land. He cannot use his power just to build eskinita di puta. Okay? Because that's the mandate of what? That's the mandate of local government, Your Honor. Am I right? Am I right? I am left. Diba? Isa kang presidente, gagawa ka ng iskinita? Ano yun? Hindi ganun ang pinapagawa ng mga presidente. Ang ginagawa ng mga presidente, national road, big project, LRT, MRT. Sino presidente gumawa ng iskinita ni Bongbong Marcos? I'm under oath, Nasty Boy. Help me God for the people of the Filipino people. Diba? Kaya nga nagtataka ang aking kumpare. Diretso mo, kumpare. Nakita ko rin na may mga projects doon sa sinasabi ni Saldico
na nabito ng Pangulo. So kung Pangulo ang nag-insert niya, bakit niya i-veto yung sarili niyang in-insert? Diba? So parang Aray! Pero mo nag-insert ng Pangulo? Kasi bibito niya rin. Aray ko! Ayan po Department, ay ano na yan, Finance. Finance po yan, si Win Gatchalian ang aking kumparing buo. Diretso. pag hindi natutugma yung mga sinasabi ni Zaldico. Yun nga din po yung itatanong ko sana, nasagutan ninyo. Kasi, naalala ko, merong mga, dahil sabi ni Presidente nung pagpasok ng January, o nung pinirmahan niya yung budget, mangled beyond recognition, hindi niya makilala. Kaya meron siya mga binito, hindi ba? Correct. Doon sa mga sinabi ni Zaldico, ilan doon ang nag-veto rin ng ating Pangulo. So kung sinasabi niya na Pangulo ang nag-insert, bakit Pangulo rin nag-veto? Nakakapagtaka naman nun. So hindi... Umuwi ka na, Saldi. Di ako sanay ng tanga ka. Mahirap ang uliga. At nandadamay ka pa talaga. Ang galing ng maleta mo, Remoa naging SM 1499 isa, may libre pang isa. At kung nag-deliver sa presidente, pero ang kotse ay letter L, ibig sabing L is equal Davao. Umuwi ka na, Saldi. Umuwi ka na, Saldi. Umuwi ka na, Saldi. Maraming salamat po sa ating mga taong kababayan dyan. Sana po may natutunan po kayo sa walang kakwenta-kwentang reaksyon na to. Sana po suportahan po natin ang Birahan PH. I-like nyo po to at i-subscribe, and i-share nyo na rin po sa mga pamilya yung DDS. Lalong-lalo na po, ito po ay mabisa. Gawin nyo po to. Halimbawa po, may utang. May utang po etong kaibigan nyo sa inyo at nalaman yung DDS, isend nyo lang po itong video na to. Hindi na po abuti ng 1 linggo. High blood na po yan. I love you all. Bye-bye. See you again in our next Birahan PH. Bye for now. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago?